What's up, yo, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. December 10, happy Wednesday. Quick kwentuhan sa lahat ng mga nangyari. All about pageantry this week. Kaya naman stay tuned ka lang dyan at magandang gabi. Good evening, Kenneth. Ikaw ang number 1. Kanina ka pa number 1. Mutya ng Section E 5.00.5. Ikaw naman ang pangalawa. Kenneth, ayan ang pag-uusapan natin. Pero hindi ko siya alam ba yun, hindi ko siya yung inabagan talaga kagabi. Hindi ako nakatutok. Nakita ko lang yung performance mismo ni Cyril. Yung iba niyang kalaban, hindi ko nakita yung performances. Kaya, balitaan niyo na lang ako dito. Kaya tayo mag-uusap-usap ngayon. Ayan nga po ang gusto kong sabihin. Di ba? Hindi ko nga po napanood. Alright, so yeah, good evening sa lahat ng mga viewers natin. Happy Wednesday night. It's December 10th. And 5:30, medyo maagang ating live. Kaya naman sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa mga viewers natin ngayon, alam niyo na ulit, magandang gabi. So yan, kahapon nangyari ang preliminary competition na ba yun ng Miss Charm. Kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi ako nakatutok dun sa Miss Charm. Kasi nga hindi ko naman talaga siya sinusubaybayan talaga. Dadaanan ko na lang siya. Then kahapon, sinearch ko lang mismo yung performance or yung mga performances ni Cyril Payumo. So si Cyril Payumo lang talaga yung napanood ko. Ayan, sabi ni Iam Talentino. Opo. So ayan nga, preliminary competition. And then kailan ang finals nito? Friday ba o Saturday? 12 or 13? Pero yun nga, napanood natin yung performance ni Cyril sa Miss Charm, no? Satisfied naman ako sa naging performances niya. Nanggulat siya, no? Kasi, di ba, siguro yung ilan sa atin, hindi yun yung ine-expect na magiging performances ni Cyril or yung even yung katawan niya. Di ba? Pero pagdating kahapon sa swimsuit competition, no? Ganda ng katawan ni Cyril, no? At yun yung isang maganda kay Cyril Payumo. Ganda nga kasi ng katawan niya, ang ganda ng height niya, ang ganda ng build niya. Kaya wala talaga tayong pag-aawayan. Kahapon, pag-rampa niya, or kagabi, pag-rampa niya, pulidong-pulido talaga. Ayan, sabi ni Divad, Miss Grand ang atake niya. Nakatulong talaga yung towering height ni Cyril, no, kagabi. Para maging plakado or para maging maganda nga yung performance or yung mga naging performances niya. Ayan, sabi ni Divad, Miss Grand ang atake. So kayo ba, ano masasabi nyo sa performance ni Cyril Payumo? Satisfied ba kayo? Ano masasabi nyo? I wanna know your thoughts. Kasi yung gown po sumabit. Ayun naman ang sabi ni Iam Tolentino. Yung gown nga, parang nagkaroon ng anomalya or mishaps dun sa gown niya. Pero hindi naman nahalata masyado. Okay na rin. Kasi hindi naman na maiiwasan yung mga ganong si steady ba? Lalo na pag live. Pero yun nga, na pull off naman ang maayos ni Cyril. Ayan, sabi ni M, plakado, nilaban niya talaga tayo. Diba? Kasi parang yung papalapit na yung Miss Charm. Parang konti na lang din naman ang umaasa kay Cyril Na hindi, ganyan. Pero nga dahil nga Cyril Payumo yan, lagi natin sinasabi, may napatunayan na yan. Galing yan sa Binibini Batch 2022. Nakipagpusaan yan doon. So alam niya yung gagawin niya talaga. Ito sabi din namin, di daw niya ine-expect yung performance. Ayan, hindi din na-expect ni David. Kailan ang finals? Friday. This coming Friday. Ayan, na-confirm ko lang din dito sa isang comment dito. This coming Friday na yung finals. Ayan. Kailan ang finals? Yun nga po. But yung gown, ayun nga, sabi nga natin yung gown kasi hindi mo na rin naman talagang lahat pwede mangyari kasi hindi mo naman talaga inaasahan na 13, ano ba talaga? 12, 13. 13 Saturday. Okay, 13 o Saturday.
Um, Sabi naman ni Keo Nishim, medyo maggalaw ka sa projection ni Cyril. No need for extra movements. Sabi ulit ni AM Tolentino, pero ang ganda ng gown. Nagustuhan nyo? Ako nagustuhan ko. Pero again, hindi talaga ako tutok sa Charm. Kaya hindi ko rin alam nga kung sino yung matindi niyang kalaban eh. Sinesearch ko lang, kagaya kahapon, sinearch ko lang yung performance ni Cyril. Nakita ko dun sa Instagram ng The Miss Philippines, yun. At yun nga, nakakagulat yung performance niya. Parang hindi mo ina-expect, sabi nga kanina ni David, yung hindi mo ina-expect na performances. Pero ayun, boom na boom, binawi talaga ni Cyril kahapon. Tsaka yun nga, yung gustong-gusto ko yung body nga niya, ang bilis talaga niya no? Kasi di ba parang nag-gain weight si Cyril noong nakaraan. Tapos ngayon, parang ang bilis. Ang ganda-ganda ng swimsuit performance niya. Naging MGI material si Cyril. Parang nga siyang yung mga Indian beauty queen eh. Kagabi. Iba-iba din yung pinapadadala natin sa charm, no? Una kay Annabelle, Tisay. Maputi. Tapos bilang kay Kayla Carter. Ibang putahe din si Kayla Carter eh. Tapos ito naman ngayon si Cyril Payumo, no? Isang haba ni Cyril sa stage. Towering height talaga. Pwede din siya mag-straight hair sa final, sabi ni M. Ayun ang hindi ko alam. Pero ang gown ni Cyril sa finals ay matamis. Parang ganun daw. Kaya hindi ko ito narinig kay Diva Star. Parang matamis daw. Something sweet ang magiging gown niya sa finals. Si Thailand pa matinding kalaban ni Philippines. Talaga ba, Iam Tolentino? Sino pa bukod sa Thailand? Grabe rin tong Thailand, no? Parang talagang every pageant na lang, no? Every pageants. Mapa minor or major, lagi na lang bukang bibig natin. Thailand ang matinding kalaban. Si Thailand, yung ganyan. Ganun ba talaga kalakas sa mga pinadadala ng Thailand? Kasi di ba last time, yung naalala ko sa Miss Earth Thailand din yung lagi natin sinasabi. Baka sa Thailand na yan ibigay, ganyan. Tapos ang ending, nag-top 4 sa Thailand, nag-elemental queen. Baka ako nakasagot pa yun ng Q&A, baka nakuha niya pa yung Miss Earth eh. Sa Miss Universe, Thailand din. Parang lahat na lang ng pageants, no? Thailand. Sabi ni Dibad, Diyos ko, si Miss Charm India, pasabog. Tsaka daw sa Cambodia. Sabi ulit ni Iam, Cambodia din daw. O mga Southeast Asian girls. Mga Southeast Asian girls ang binabanggit niyo. So sila talaga malalakas sa charm. Mga Southeast Cambodia, Thailand, o nga Southeast Asian. Grabe naman. Sa tingin niyo mananalo sa Cyril? Sa tingin niyo ba ibibigay? Sabi ni Navin, Australia, Thailand, USA, Venezuela, malakas. Hello, Isabel Del Mundo. Hi, with crowd. Ang coronation ng Miss Charm po sa 12. Ano ba talaga? Hindi ko na alam. Mark, sabi kanina 13. Tapos may nagsabi ng 12. Sabi ni Harvey, Guadalupe daw, Miss Charm ang mananalo. O Guadalupe naman daw kay Harvey. Kasi nga si Cyril daw, top 20 niya lang. Sabi naman ni Jom, Germany. Sabi naman ni The King, tanggalin ang Vietchin curse this year. Ayan, sabi ni Nabin at ni Iam, 13 daw. 13 na, 13. 13. Ayan, sabi ni Mutya ng Section E, Thailand naman ang malakas sa kanya. So ano ba sa tingin nyo, ibibigay na ba kay Cyril or runner-up position? Last time, yung unang Miss Charm natin, si Annabelle first runner-up. Then, pangalawang Miss Charm natin, Miss Charm Philippines, si Kayla Carter, hanggang top 8 or top 10 finish lang. Hindi siya nag-top 5 or top 3. No, tama. Tapos si Cyril naman, Cyril Payumo na sa 13 sa tingin nyo. Sabi ni Mutya ng Section E, top 4, top 4, 5. Sabi ni Dibad, Cambodia, India, Thailand, Philippines, and Colombia. Puro mga Southeast Asian yung binabanggit nyo. Tapos ito, India. Asia din.
Sabi naman ni Ren, Brazil ang mananalo. Ang first ever, tama no, ang first ever Miss Charm ay Brazil, yung kabatch ni Annabelle. So sabi naman ni Ren ngayon, baka daw Brazil. So sandwich win pag Brazil. Sabi ni Jomich, Cyril, depende sa magiging performance niya sa finals. Pero hindi ako kinakabahan sa performance ni Cyril kasi nga, nung bago pa lang magbilibining Pilipinas si Cyril, alam ko na kung paano mag-perform si Cyril kasi nga, di ba nag-tourism kineso na yan? Tapos, nakakuha yan ng crown internationally. Siya yung mismong title holder. Pagdating lang sa binibining Pilipinas, palaban yan. As in, lahat ginawa na binibini. Na Il Tukuyo nga lang. Kaya yung pagdating niya ngayon sa Charm, alam ko din yung gagawin niya. Kaya hindi na rin ako kinakabahan sa kanya. Kaya kahapon, sa preliminary competition, yun nga, parang nagulat ka, pero parang hindi ka na rin nagulat. Napawaw ka sa performance niya kasi alam mong kaya niya talaga ni Cyril. Yun nga, kasi nga, pulido talaga yan si Cyril Placado. So, sa finals, malamang sa alamang, gagalingan talaga, or magaling talaga, or magandang performance yung makikita natin kay Cyril Payumo. Kaya hindi siya nakakatakot. Yung alam mo yun, hindi siya nakakatakot na pambato kasi nga, batak na batak yan. Same with Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo, silang dalawa. Mga hindi nakakatakot yan na representative. Kasi nga, mga batak na yan. Sabi ni Paolo Chinito, ba't parang ibang lakad niya sa gown, humahakbang? Ayun lang hindi ko alam. Baka hindi ba talaga nila? Or kung ano man, siya lang ang makakasagutan si Cyril. Sabi ni Kayo Nizem, but I can see Cyril on top 2. Top 2. Uy. Makikita kaya ulit natin ngayon. Meron pa kaya ulit ngayon yung painting. Yung pag ina-announce yung top 3, tapos may painting kineso. May ganun pa kaya. So, tingnan natin kung last 2 standing si Cyril. Sabi din namin, malalaman yan sa Q&A. Pagdating sa Miss Charm, yung first winner nila, di ba, Annabelle versus Brazil. Oo, parang, ano ba? Parang Q&A ba yung binasehan nila noon? Oo, pwede. Kasi parang pantay lang sila nung time nila eh. Yung last time, si Malaysia talaga yun eh. Yung pagpasok na Malaysia sa top 5. Tapos, nag-Q&A na si Malaysia na talaga yun. So, let's see ngayon sa top 5, kung sino yung top 5 sa Sabado. Then, kung sino yung magaling sa Q&A doon. So, kung siya yung makakoronahan, so, tingnan natin kung sa Q&A talaga sila nagde-determine ng winner. Tingnan natin. Pero ikaw malakas sa puso ko, baby. Pakabulero naman ni Ren, no? Sabi ni Kayo Nizem ulit, parang kay Ana Abelia. Maraming nakulangan sa prelims, pero sa finals sa Mariba. Ana Abelia. Si Ana Abelia yung last year. Sorry, hindi ako familiar sa mga names nila. Annabelle pala. Annabelle, okay. Malakas din po si Mexico, sabi ulit ni Iam. Mexico. Ay, parang narinig ko nga to. Kanino, may narinig akong Mexico. Miss Charm ba sa Miss Cosmo? Agree ba kayo? Malakas din daw si Mexico dito sa Miss Charm. Parang narinig ko nga rin to. Sino ba nagsabi nito? Basta narinig ko rin siya na abangan daw ang Mexico, ganyan. Ayan, basta Mexico, trauma na, sabi ni Kayo Nizem. Malay nyo, koronahan nila sa Mexico. Malay nyo, koronahan nila sa Mexico no, para sabay sa trend. Para pag-usapan ng pageant natin. Koronahan si Mexico, total magaling naman. Koronahan na din. Para sabay sa trend. Pero sa tingin nyo, kung kukoronahan nila si Mexico, baka naman mabash sila. Kaya kahit magaling, sobrang galing, top performer si Mexico, baka hindi rin nila koronahan kasi baka mabash ang organization or madawit sa recent issue. So kawawa naman si Mexico kung sino man siya. No? Hindi ko kasi siya kilala kung sino man yung Mexico. Tapos sabi ni Kayo Nizem ulit, basta I have high hopes for Cyril. Same. Ako at least top 5. At least top 5 yan si Cyril Payumo. Mas okay pa rin talaga mapag-usapan ng bansa in a good way. Ulit, sabi ni Jomich.
Totoo, nadamay tuloy ibang mga Mexicans, no? Kunyari, yung Mexico, pag sinabing Mexico, parang nakakatakot na koronahan kasi baka madamay yung org nyo sa issue. Pero yung pag sinabing Mexico, si Fatima lang naman talaga yun eh. Tsaka si Raul, hindi naman yung buong Mexico or lahat ng mga beauty queens sa Mexico, di ba? Wala naman silang kinalaman doon. Pero dahil nga sa ganito nangyayari, damay-damay talaga sila. Di ba? Yung parang nakakabit na rin talaga yung issue sa mga Mexican na to. Sa Mexico, sa Cosmo, Mexico sa Charm, ganyan. Kaya ayun yung nakakalungkot. At dahil dyan, dahil napag-usapan nyo ulit si Mexico, kahapon nga daw ay nag-walk out si Fatima sa isang interview sa Telemundo. Ayun nga, tinatanong sa kanya na parang deserve niya ba yung winning, ganyan, yung tanong kay Fatima. Tapos, yun nga, hindi niya siguro alam kung paano i-handle yung situation. Again, nag-walk out na naman ang ating walkout queen. Natuwa nga ako yung nabasa ko yung issue na yun eh. So, tinagurian na talaga siyang the walkout queen, si Fatima, no? Women empowerment, the walkout queen. So, ayun, gano'n na lang siya lagi, no? Pag pag hindi niya na ma-handle yung situation, pag hindi niya na alam ang isasagot, walk out lang si ating Fatima. Joel, ano yung Beatrice Maclelan? Beatrice Maclelan, next year, magko-compete na siya for the Reina Hispano-Americana. Beatrice Abelahon Maclelan. Yun yung full name niya. Kanina may mga nagko-comment dito ng sino daw yung trans na sasali sa MGI All-Star. Pag-usapan natin yung MGI All-Star. Yung trans guys, sa pagkakaalam ko wala pang sinasabing requirement, no? Pagdating sa trans na magjo-join sa MGI All-Star, kung kagaya rin ba ng requirements pagdating sa Miss Universe Philippines na kailangan si trans female sa mga documents, sa passport, sa birth certificate. Di ba dito nga sa atin, sa Pilipinas, wala pang law na nagpapalit ng gender kung female, male. Kaya hindi rin makasali yung mga trans sa Miss Universe Philippines. So, yun yung hindi ko sure. May sinabi na ba sinawat sa inyo? Ayun yung hindi ko sure na ganun din ba ang rule pagdating sa MGI All-Star? At sa MGI All-Star, again, may mga naririnig kasi ko na si Kirk, isali na. Si Kirk, ganyan. Gustong-gusto ko si Kirk actually, pero ang isa sa mga requirement nga, di ba kailangan nakatungtong na ng international stage? Si Kirk ba ay nakatungtong na sa international stage? Sa pagkakaalam ko kasi parang hindi pa. Kaya kung may trans na pwede at sa pwede, sina Lars yun. Sina Lars Pacheco, ito lang si Ann Patricia Lorenzo, even si Nay Matmat, di ba? Si Patricia Payumo, si Fuchsia Rabeta. Pero kung papipiliin nyo ako kung sino dun sa mga nabanggit ko, I'll go for Fuchsia and Rabena. Kasi total package si Fuchsia, height, lahat, tindig. Batak na batak pa rin hanggang ngayon. Pero yun nga kasi yung rules ang hindi natin alam or hindi ko alam o baka alam nyo na kung ganun din ba yung rules. At speaking of MGI All-Star, mangyayari na siya next month. Actually, next month. January, mga last week ng January, magra-run na siya. Tapos ang finals niya, between Feb 12 or Feb 13. So, sobrang saglit lang yung stint niya. As in, special edition lang talaga siya. Mag-start siya ng last week of January, then magpa-finals na on February 13. Ayan. So, sandali lang yun, no? Like 2 weeks, 3 weeks, no? Ganyan. So, parang special edition lang talaga siya. And, ang bilis niya lang. Next month na actually. Kaya, kung sino man siya, kung sino man yung, kunyari dito sa Philippines, kung sino man sasali niya sa MGI All-Stars, kailangan syempre prepared na talaga. Yung katawan pa lang prepared na, ganyan. Kasi bigla siyang in-announce, no? Paano kung ako hindi pa prepared yung katawan ko, di ba? Do kaya naman siguro kung konting ititweak na lang, isang buwan, kaya pa. Pero syempre yung iba, nag-gain weight din. Hirap, Alam nyo naman pag All-Stars, di ba? Kaya nga tinawag na All-Stars.
best of the best na yan, puksaan yan. Kakalabanin mo yung mga best of the best din sa ibang bansa. Kaya kailangan, batak na batak kung sino yung sasali talaga. Balita ko ang winner daw, she compete 3 times. Anong ibig sabihin mo? Anong ibig sabihin na? Basta ang alam ko lang din, ngayon pwede na daw kahit title holder. 'Di ba dati basta nakatapak lang ng international stage. Ngayon basta kahit nag-title ka na, pwede na. So kunyari mga trio na level, nag-title na, pwede. Sabi ni Robert MMD, ayan ang nakakaabang sa January. Kasi hindi natin alam kung sino yung interesado sa mga beauty queens natin dito sa Philippines. Yeah, ayan, nagrarally kayo. MMD, Celeste Cortesi. Nandyan lang naman yung mga pangalan na umiikot, diba? MMD, Celeste Cortesi. Pero gusto ba nila? Yun yung tanong. Kaya yun yung nakakabang sa January kung sino yung magkakaroon ng lakas ng loob na sumali. Kaka-excite yung All-Stars like buksaan. Pero ako wala akong balita ngayon. Wala akong balita kung sino yung interesado sa All-Stars. As in, wala akong alam. Siguro itong mga queens na to, hindi rin makapag-decide. Kunyari, ako si MMD or ako si Celeste. Ang hirap mag-decide eh. Parang, alam mo yun, lalo na ngayon, magpapasko, busy-busy tayo. Itong mga to, busy-busy. Kung maganda mong inaasikasos bilang magde-decide ka na, sige, sali tayo. Ang hirap mag-decision ngayon eh. Mahirap, alam mo yun, mahirap umuo, mahirap magkumpirma. Ngayon mga gantong season, sinawat biglaan. Last week of January, start na. Syempre, preparation mo, ilang linggo na lang. Yung mga damit mo, susuotin mo, training pa, kung hindi ka pa nga hindi ka lumaban, yung alam mo yun, matagal ka nang lumaban, syempre, hindi ka naman nakapag-training. Ang hirap nun. Kaya, mahirap magkumpirma talaga ngayon. Siguro kung may ready at willing sumali dyan, yung mga girls nakakalaban lang. Yung mga kakatapak lang sa international stage nito lang. Kasi syempre, fresh pa from the training. Kumbaga yung momentum na andun pa. Kaya nga maganda talagang isabak dyan si Atisa. Si Atisa talaga. Pero yun nga, kung gusto pa ni Atisa, ako, yun talaga yung bias ko si Atisa. Kasi si Atisa yung pinaka-fresh eh. Fresh pa from training. Yung alam mo yun, nandun pa yung momentum. Yung katawan, batak pa. Kasi nga, di ba galing training lang eh. Ayun nga, ayan sabi ni Sir Nong, Celeste daw para redemption. Kung ako si Celeste, yung bila ko nalaman ngayon, hindi rin ako makakapag-decide agad kasi nga ang bilis. Eh syempre, di ba si Celeste, kunyari ako si Celeste, businesswoman na ako, ang dami kong inaasikaso. Yung ang daming tatamaan ng schedule ko, gets nyo? Same with MMD. Ang daming tatamaan ng schedule, kaya parang hirap umuo eh. Pero kung sanay naman sila sa mabilisan, malay mo, mag-iba ka, ang iihip ng hangin, biglang maisipan nila, sige, sali tayo. Eh di sasali ang mga yan. Let's see. Si Krishna Garavides, pwede din. Ayun din. Kunyari, ayaw ni Atisa manalo. Pero si Atisa talaga yung ideal eh. Siya talaga eh. Kasi nga, siya yung galing fresh pa dun sa pageant na sinalihan niya. Tapos syempre, alam niyo naman ang hype kay Atisa. People's Queen, ganyan. Taas ng hype. Si Atisa talaga. Pero yun nga, baka nga ayaw na niya. Pero kung ayaw ni Atisa, si Krishna, pwede nga pala. No? May nag-comment kanina, Krishna Garavides eh. Oo, gawa ko kay Krishna Garavides. Batak na batak pa rin si Krishna ngayon, fresh from training kasi kakalaban lang, ganyan. Sabi naman ni Era si Tara daw. Kung gusto niya din, pwede din, oo, mga fresh from training nga. Oo. Ayun. Pero guys, again, All-Star ha, MGI All-Star ha. MGI All-Star ha. Kasi nagbabanggit na naman kayo ng mga pangalan pang hindi namang All-Stars eh. MGI All-Stars ulit ha. Ang kakalabanin nito, malay mo, makakita kayo ng mga Venezuelan queens na malalakas. Tapos ang gusto nyo naman dito sa Pilipinas, hindi pang All-Stars. Eh di wala din. All-Stars. Ano yung nakikita ko, binabanggit na mga pangalan, eh. Hindi naman mga pang All-Stars. Nakatapak sila ng international pageant, pero hindi sila pang All-Stars. Again, MGI All-Stars ha. MGI All-Stars ha. Yes, sabi ni namin yung kaya makipaglabunan. Tsaka syempre, itong mga, may kita kasi natin mga girls from other countries. Kaya Thailand na lang eh. Mga sikat yan.
Mga sikat, ganyan. Yung kayang pumantay man lang dun sa kasikatan ng Thailand or Colombia or Venezuela, kung sino man yung ipadadala nila. Kaya nga, yun talaga, Atisa lang yan. Atisa, MMD, ganyan. Or Krishna Gravides, ganyan. Yun lang yung kayang pumantay na dun sa kung sino man makikita nyo sa Thailand or sa ibang bansa. Yung mga sikat yung mga sikat naman. Sabi ni Herlin Budol, alam mo kahapon may nagbanggit din sa akin na Herlin Budol lang gusto niya. Sino nagsabi nito? Si Sherman ata. Herlin Budol lang gusto niya, si Sherman. Sinanong ko bakit. Kasi nga, nandun na lahat, na kay Herlin na lahat. Total, parang special edition lang din naman ng MGI All-Stars. Nandun na rin naman kay Herlin Budol lang lahat. Sikat nga, ayun, maraming following. Ako wala naman akong problema kay Herlin Budol kasi tangkad na Herlin. Sexy. Yun nga, tas sikat. Sabi ko, nakapag-compete na ba siya sa international stage? Tapos sabi ni Sherman, oo, sa Planet International. Hindi nga lang natuloy yung Planet International. Pero yun yung kung gusto niya. Pero again, ayun nga, yung All-Stars naman na mangyayari, guys. Ano lang naman niya, diba? Sabi ko nga, special edition. Kumbaga, ano-ano na lang siya, puksaan talagang malala. As in, puksaang malala na lang. Yung parang for the fans na lang, for the show. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, tapos na si Atisa. Miss Universe talaga yung final destination niya, yung ganyan. Pero, pagdating sa MGI All-Stars, ibang usapan nga. Kasi nga, yung MGI All-Stars, para siyang, yung pinaka-Olympics na, ng pageantry, ganyan. So, ibang usapan talaga siya. Kaya kung gusto niya talaga, i-push na niya nga talaga. Siya talaga, siya na yun Mukhang siya, baka siya na talaga yung inaantay Kaya abangan natin, malay nyo, magbago ang ihip ng hangin sa January. Kasi nakapag-Pasko na, nakapag-Noche Buena na, nakapag-New Year na. Tapos yun, tingnan natin, baka sa January, may mga mag-ibang isip or kahit sa MMD or kung si Celeste man ang mga bet nyo. Mukhang silang tatlo lang talaga Kasi nga, silang tatlo na. Kasi sila yung mga sikat dito sa atin Yung as in, grabe yung kasikatan nila. Tapos, syempre, sa MGI All-Stars, malaki ang premyo. Diba? Malaki yung premyo. So, babawiin ni Nawat yun. So, paano yun babawiin? Malamang, ang mananalo dyan sa MGI All-Stars, yun nga, again, yung bankable, marketable, yung maraming perang maipapasok sa organization. Kasi babawiin yung pera Kailangan, sobrang laki ng engagement ng mananalo, maraming fans. Pag nag-live selling, maraming kita. Maraming kita dapat kasi nga malaki yung ilalabas ni Nawat na pera kaya malamang papanalo niya doon yung talagang marketable, bankable, ganyan. Kaya dito sa Philippines, kung may wishlist kayo, edi yung fit na sa business, yung talagang natik na yung business na side. Kaya sikat talaga. Gusto kasi ninawat yung mga sikat ng candidates talaga yung gumagawa ng isa pageant. Sabi ni S40, totoo, diba? Kaya nga dito sa atin, sana talaga mag-iba yung isip ni Atisa na maumpog. Na, ay, sige, sali tayo. Total, sandali lang naman to. Ready pa naman ako. Kasi, ibang usapan na rin naman tong MJ All-Stars. Kaya diba sabi ko dati, pahinga na si Atisa. Tama na, pahinga na. Miss Universe na kayo pinakamataas. Pero kasi, iba nga tong usapan tong All-Stars. Parang na to, yun nga, yung Olympics, special edition, best of the best, ganyan. Ayun. Sasali pa kaya si Pauline sa MU Page 2026? Ano sa tingin nyo? Ito, kung mga tunay na pageant fans kayo. Tapos, di ba mga tunay na pageant fans tayo dito? Yan, ganyan. Tapos, sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, nagkalat ang mga picture ni Pauline sa lahat ng social media pages, pageant pages, pinag-uusapan, mga post ni Pauline, ganyan. So, ano sa tingin nyo ang ibig sabihin nun? Malamang alam nyo na, nagpapagalaw ng baso. So, anong ibig sabihin? O, edi kayo na rin nakapagkumpirma. Malamang sa alamang, oo ang sagot. Kasi ang mga gantong beauty queen naman,
Hindi man magpapagalaw yan ng baso kung wala lang. Kung wala lang, mga ganyan-ganyan. So, expect nyo na rin siguro. Ako wala naman akong problema sa kanya. Pero, kunyari may kita natin sa MUPH, wala naman problema sa kanya kasi nga, yung 2023 nga, di ba kalaban si Michelle D, 2023, Pauline Amelings ako noon. Yun talaga yung ano ko, yung pulso ko, Pauline talaga ako noon. So, wala akong problema sa kanya kung sasali siya ngayong 2026. Tama, 2026. Pero ang concern, marami ring sasali kasing magagaling, tsaka yung mga baguhan, marami din. So, hindi rin madali sa kanya yung magiging laban niya ngayon 2026. If ever nasasali siya, hindi talagang magiging madali. Kaya yun nakakatakot kasi 4th time niya na eh. If ever matutuloy siya eh. 4th time niya kailangan makuha niya talaga to kasi nga 4th time na niya. Pero yun nga, maraming daming magagaling din ngayon, mga 2026 eh. Kaya tingnan natin, malay nyo, kung sakaling matutuloy siya, at malay nyo, sa kanya pala talagang 2026, di ba? Kaya nga, di ba, magta-try ulit siya, kasi nga, di ba sabi nga dun sa caption ng post niya, na parang wala daw masabang ito pa rin ang pangarap, mga ganyan. Tapos may mga sinasagot pa siyang mga bashers, diba, minsan. Kasi nga, baka para sa kanya talagang 2026, diba? Tapos hindi niya trinay. O di sayang. Kaya malay nyo. Pero yun nga, ako wala namang problema kung sa kanya talaga. Paano kung sasali daw sa MJC Miss Universe Dominican Republic? 2022 si Adriana Martinez. Di sasali. Ano bang itsura ngayon na Adriana Martinez? Actually, hindi naman ako updated sa kanya. Baka naman hindi na siya ganun ka-batak na batak. Pero kung sasali naman siya, sasali siya si Adriana Martinez sa MGI. Since all-star nga siya, baka naman may isang girl or isang delegate na kaya rin siyang puksain pagdating sa MGI All-Star. Tsaka, malay nyo, magpadala or may sumali dito sa atin sa Philippines na sobrang sikat, mataas ang engagement. Sabi ko nga kanina, malamang ipapanalo dyan ni Nawat yung mataas ang engagement, yung sikat. So, kung mas sikat yung Philippine delegate na lalaban doon, mas malaki yung chance natin. Kaya huwag kayo matakot sa mga Adriana Martinez. Pero syempre, nakakatakot sila. Tapos bigla may Adriana Martinez, Selena Santos Frias, yung na El Tucuyo ng 2023, or kung may Clarissa Molina pa, kung batak pa rin si Clarissa Molina, yung mga ganon ng mga pinadala ng Dominican Republic, Team Republica Dominicana. So, sino naman kaya ang Team Philippines? Excited ako for the Team Philippines. Kasi, feeling ko hindi lang naman isa yan sa next month. Hindi lang naman isa yan for the Team Philippines. Sabi ni Era, mga Latina maglalabasan yan puksaan. Team Colombia, yung mga ganon. Team Venezuela. Tapos may mga flag pa. Parang yung last na pinanood ko, Physical Asia. Parang ganon ng eksena. Tapos lalabas. Team Mongolia. Team Korea. Ganon. Lalabas sila. Tapos may mga leaders. Ganon yung ina-expect ko. Tapos may mga leaders. Tapos Team Puerto Rico. Ganon. Tapos may mga activities. Gusto ko yung may mga activities. May day 1, fashion show, tatawid ng tulay, yung mga ganon. Day 2. Yung may mga activities, ganon yan. Tapos may evic. May evic. Sabi ni Sian, kailan ng MUPH 2020 presentation? Ang aga naman. Pero usually, March yan or April. Ay, hindi. Ay, February, usually. Ang press presentation ng Miss Universe Philippines. So, by next month, January 1, actually, maglalabasan na rin or maglilitawan na rin yung mga magpapagalaw ng baso kung sino man sila. Oo, kasi dapat last week ng January, kompleto na yung listahan kasi by February, nagpe-press presentation na yung MUPH. Kasi di ba nga, March, April, May. Pero wala pa talaga maka-confirm na details. Wala pa rin naman ina-announce sa amin. Wala pa. Kasi nga, patapusin muna natin tong Pasko at bagong taon. Kasi nga, syempre, holidays, busy ang lahat. Sabi ni Ardio Perez, di
Di pa tapos yung Reynie Atisa sa MUPH. Pwede pa siya sumali sa MGI All-Stars. Ay, ang alam ko, pwede naman. Pwede naman siguro kasi nga yung MGI All-Stars, hindi siya yung kagaya ng mismong MGI na MGI, One Whole Year Organization. Itong MGI All-Stars, parang special edition lang talaga. Ano to? Hindi ko... Kayo nga magpaliwanag, hindi ko maipaliwanag. Baka maipaliwanag nyo ng ayos. Basta yung MGA All-Stars, yung biglaan lang, o go, basta for the show, ganyan. Sabi ni Navin, pang Puerto Rico dapat papadala natin. Pang Puerto Rico naman daw si Navin. Paano ba yung pang Puerto Rico sa'yo, Navin? Paano ba yung itsurang pang Puerto Rico sa'yo? But, yun. Kaninang usapan natin sa Cyril Payumo. Napunta tayo sa MGI All-Stars. Tapos, yun. Sa 13, Cyril Payumo pa rin. Si Chelsea, kumusta na? Ano yun? Si Chelsea, kumusta na sa inyo? Ano na nangyari pala kay Chelsea? Sabi ni Kira, Imperial, do you agree Pauline Amelings is perfect candidate na isasabak sa Miss Universe Puerto Rico? Actually, hindi. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, kung siya ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines 2026, wala naman akong problema. Pero yun nga, madalas din naman sinasabi ko sa mga live ko nung una, as much as possible, kung MU Puerto Rico, gusto ko nga sana yung Pinay na matangkad talaga. As in, height matters. Yung masisinda ka, yung ganoon. Defending your title ang atake ng MGI All-Star, sabi ni Era. Yon, defending your title lang. Sabi ni Robert naman, Bayrante, Latina looks. Latina looks. Pag Latina looks talaga, yung mga very Pinay talaga. No? Chris McGarry ang isa sa wishlist talaga, sabi naman ni JJ. Ayan, sabi ni Nabin, pass. Ayan, namumuksa pa rin ng Chelsea sa matcha. Sabi ni Era. Ayan, matangkad naman si Pau. Matangkad naman siya, pero hindi yung... matangkad siya, hindi siya maliit. Hindi siya matangkad, yung tama lang. Pero yun nga yung concern kay Pauline. Pag sa screen talaga, ang laki niya tingnan. Yung, alam mo, parang... nag-gain talaga siya ng weight. Pero pag sa personal, manipis si Pauline eh. Maliit siya tingnan eh. Manipis yung katawan, ganyan. Pero pag sa screen, ayun yung nagiging problem sa kanya eh. Siguro yun nga, kung babalik siya, kailangan niya siguro kasi nga malalaki nga yung buto niya, diba? Kasi nga Belgian. Yun ang hindi ko alam. Pero siguro, kailangan niyang Barbie arms, ganyan. Pero pag sa personal, maliit siya tingnan eh. Manipis. Hindi ko alam kung paano nila dadayain pag sa TV na or sa screen. Sabi ulit ni Kira Imperial, for me lang ha, if ever, si Winwin ang perfect sa Puerto Rico since Latina Slayer siya noon. Ayan ang titingnan natin kung sasali ba ulit si Winwin. Pero yun nga ang gusto mo ni Kira. Wala naman akong problema kung si Winwin, kasi nga sabi ko nga kanina yung very Pinay ang gusto ko, o very Pinay si Winwin. Bet ko si Kuya Carl, sino yung Miss Sorsogon? Si Isabela Galeria. Batak na batak pa yan ngayon, Era. Nipis niyan ngayon eh. Siya yung mukhang pang Cosmo. Era, siya yung beauty niya mukhang pang Cosmo. Diba last time pinag-uusapan natin yung pang Cosmo. Kaso wala naman na ata itong balak talaga eh, si Isabela Galeria. But hindi ako sure. Kung nanonood kayo si Billy Galeria, galawin mo ang baso. Pag si Krishna, sabi ni Hits Media, pag si Krishna, baka hindi ibigay sa kanyang MUPH. Yun nga din, nabanggit ko rin yan dati, Hits Media. Sabi ko rin kay Krishna, yung baka maging issue or concern yon. Kasi nga, kung naalala nyo, si Krishna ay nag-resign sa Empire na supposedly, dapat siya yung charm, nag-resign siya para mag-compete sa Miss World. Tapos ngayon, ang magiging siste, hindi pa rin tapos yung Miss World niya kasi kung February may relinquish ang title, so malamang, pwede na.
Pero babalik ulit sa Empire. So baka nga maka-apekto. Or I don't know. Pero yun rin sabi ni It's Media na baka hindi daw ibigay kasi nag-resign. Hindi ko alam. Pwede din daw pang Cosmo, sabi ni Era. Sabi ni Kenneth L. Ginto, si Miss Laguna ang kalaban ni Atisa. Kalaban saan? Or bet mo si Eloisa for the Puerto Rico edition. Ang alam ko hindi talaga sasali si Eloisa ngayong taon. Pero may balak siya sa mga susunod na. Pero okay lang din yung kay Eloisa. Paano muna siya? Training, kasi kailangan niya talaga ng matinding training. Marami pang kailangan puliduhin kay Eloise. Pero pagbalikan, malakas na yan. Bagay si Christian sa Miss Grand Philippines 2026. Ay, hindi na mag-Miss Grand yan kasi nag-Miss World na. I feel like save muna si Pau, kuya, sabi ni JJ. Kasi Latin country host yung dapat, yung matatapatan ng mga Latina. Ayun ang hindi natin alam. Tingnan natin ngayon, JJ. Kuya, totoo ba nasasali si Pauline sa Miss Universe next year? Wala pa namang confirmation, pero based sa mga nakikita nyo sa social media, dapat alam nyo na yung sagot. Kuya, totoo ba na? Oo nga. I feel like say muna. Okay, nabasa na natin. Iliana naman, sabi ulit ni Ayam. Iliana naman daw siya. I think Chelsea Fernandez mas fit siya sa Miss Universe 2027, sabi ni Kira. Pwede. Kaya nga dapat yung ngayon talaga, yung ibang prototype, kasi si Atisa at si Chelsea magka-prototype sila. So kailangan yung ngayon, dapat, yun nga, yung ano naman ulit, Morena, ganyan. Pero ewan ko, depende naman yun sa organization. Di naman tayo masusunod doon. How about Maria Gigante daw for Miss Universe Philippines 2026? Sabi ni Hey It's Media, gusto mo ba? Gusto mo ba siya? Mag-move forward ako sa mga bago muna. Sana bumalik si Angeline Kin. Angeline ba yun? Di ba Angelique Quinto. CJ naman, sabi ni JJ. CJ sana if hindi lang Miss Grand. Pakak talaga. Yun lang. JJ. Ang wishlist naman daw ni Nicole Diaz, si Bea Fajardo. Saan mo siya wishlist? Sa MUPH. Alam mo, sabi mo sa babalik sa Pauline sa Miss Universe, nasabi ko na kanina, Ionak, nasabi ko na yung aking komento for Pauline Amelings. Siya yung maingay ngayon, no, na Pauline Amelings. Maingay yung pangalan niya, no. So, sabi ko nga kanina, kung may mga gantong ingay, mukhang kumpirmado talaga. So, ano masasabi natin? Sabi ko nga kanina, wala naman akong problema. Pero yun nga, hindi magiging madali ang edition na ito kay Pauline. Kasi nga, for sure, sa dami nilang dyan, may mga lilitaw na magagaling talaga, diba? Yung kay Atisa last year, this year si Atisa, diba? Bumalik si Atisa. Pero hindi pa rin madali kay Atisa eh. Nakakatakot pa rin eh, kasi nga nandyan si Winwin, diba? Aminin nyo, kinabahan kayo. Nandyan si Winwin, si Eliana. Sino pa yung mga matitindi niyang kalaban? Diba? Hindi naging madali rin kay Atisa this year. Kaya for sure kay Pauline, if ever next year babalik siya, hindi rin talaga magiging madali. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung para sa kanya talaga yun, kung ibibigay man sa kanya o hindi, wala naman akong problema. At wala naman tayo magiging problema kasi nga, malay nga natin, 2026 talaga yung year niya. Pero siya na talaga yung pinakamaraming attempts kung sakali. 4 attempts kung sakaling itutuloy niya, di ba? O wala, yun talaga, malay naman natin, di ba? Stacy naman daw, sabi ni sino nag-comment na to. For me naman daw, babalik si Stacy Daniela Gabriel Cainta. Hindi. Alam ko may mga nakita kayong post na runner-up na tahimik lang pero magbabalik. Pero mukhang hindi si Stacy yung tinutukoy noon. Alam nyo ba kung sino yung tinutukoy noon? Nagkakamali kayo. Hindi si Stacy.
Banggit kayo ng pangalan. Banggit kayo ng pangalan. Banggit kayo ng pangalan. Hindi. May nakatama na. May nakatama na. Yun yung tinutukoy noon. Yun yung yun yung abangan nyo. Yung runner-up na tahimik lang. Natigasawat. Galing sa syudad. Yun. Malakas din po bang pambato ng Iloilo next year sa Miss Universe? Hindi ko pa po nakikita. Actually, yung mga baguhan talaga, hindi ko pa siya talaga na, yung, alam mo yun, baka kayo rin, hindi nyo rin naman, hindi nyo pa rin tinitingnan, binabantayan, yung mga bago, yung mga nanalo sa provincial pageant. Kumbaga, mababantayan na lang natin ito pag nag-uumpisa na eh. Kasi ngayon, nakatutok tayo lagi sa may mga pangalan eh. Pero yan, tingnan natin sa January, pag or pag nag-umpisa na yung press presentation, ganyan, mababantayan na rin natin itong mga to. Yung mga galing sa provincial pageant. Panigurado may mga lilitaw dyan ng mga malalakas. Like for example, last edition, si Eloisa, si Gwen Soriano, naalala nyo yun, di ba? Yung mga baguhan sila, galing sila mga local franchise, bigla-bigla na lang, saan sila nang galing? Ganyan. So, meron yung mga yan. Pero ngayon, hindi ko lang din masabi, or even kayo, hindi nyo rin naman masabi kung malakas ba si Iloilo, or si Negros, or kung sino man mga galing sa provincial pageant. Kasi nga, wala naman tayo makitang ibang mga eksena nila, bukod dun sa stint nila during their local pageant, diba? Okay. Si Christy McGarry daw kaya sasali, wala pang confirmation daw sa Christy McGarry. Wala pa talagang confirmation dyan sa Christy McGarry. Pero kung gusto niya talaga ng Christy McGarry, at mukhang talagang lahat ng tao ngayon gusto ng Christy McGarry, yung mga ganyan-ganyan niya sa social media, nakakatulong siya para ma-push yung girl. Kunyari, ako si Christy, nakakatulong siya para mabago yung isip ko na, sige na nga, sali tayo kasi ang daming gusto na sumali ako. So, nakakatulong yung mga ingay niya sa social media. Yan, di ba? Ang dami ngayon, halos karamihan, puro Christy McGarry eh. Nababasa ko rin, puro Christy McGarry sila. So, kung hindi sasali si Christy ngayon, baka magbago yung isip niya kasi kayo mismo ay nirarally siya, di ba? Para makita sa Puerto Rico next year. Di ba? Sasali ba kaya si Alexis sa MUPH soon? Sabi ni JJ, hindi natin sure. Mangyari daw sa makeup ni McGarry ng finals, hindi ko rin alam. Art Archive, hindi ko alam. Bakit bang issue mo? Art Archive. Dapat maging wise ang MU page na magpili ng candidate because kaya ng taga-Bilibilims sila sa kapasok sa top 5. Dapat maging wise ang MU page na magpili ng candidate because kaya ng taga-Binibining. Okay. Kasi napansin ni Kira Imperial, yung mga taga-Binibining Pilipinas daw, nakakapasok sa top 5. Kasi nga, ito si Atisa, galing siyang Binibining Pilipinas, and after nung kay Bea Gomez, si Atisa na ulit, yung nakapagbalik ng runner-up spot. Hindi, actually, after nga na kay Catriona, kasi si Bea hindi naman nag-runner-up, diba? After na Catriona, si Atisa na yung nagbalik sa runner-up position, kumbaga highest placement. Tapos gagaling Binibining Pilipinas. So, it takes a binibini talaga para umusad. Kaya nga yun din, wala rin yung pinagkaiba sa sinabi ko kanina na hindi ako kinakabahan kay Cyril Payumo or even kay Chelsea Fernandez kasi nga, mga batak yan, galing sila mga binibini. Yun, tingnan natin kung anong mangyayari. Sarap daw kasi laban ng matangkad na kandidata, sabi ni Pellet. Kasi nga hindi tayo nag-aaway-aaway pag matangkad talaga. Wala ka na mapupuna. Kaya matangkad rumampa. Hindi mo na siya ma-compare dun sa mga matatangkad pang iba. Kasi matangkad na mismo yung kandidata natin. Kumbaga, ayun na yun. Hindi ka naghahanap ng kulang kasi yun na. Kaya nga lagi ko sinasabi, matangkad talaga. Yung standards. Huwag natin babaguhin yung standards. Na, hindi, 2025 na. Iba na ang standard ng pageant. Pwede na yung mataba. Pwede na yung plus size. Yung mga ganyan. Hindi, kasi beauty pageant pa rin eh. Yun pa rin yung titingnan eh. Mga petite, yung mga payat.
maliliit ang balikat, maliliit ang bewang. Sila pa din yan eh. Mukhaan. Kasi nga, beauty pageant. Sabi ni Pellet, I need Amanda Russo. Ayaw nga, no? Sabi naman ni Cool Diaz, Rina Meyer. Hindi si Rina Meyer. 3 years na ba nasa placement ng Philippines sa Miss Universe? After, makasira ka na. Ang pangit naman ng term mo, Kira Imperial, after sirain. Hindi naman sinasadya ni Celeste. Kung talagang medyo, alam niyo, may pag-asa naman talagang umangat si Celeste na yung 2022. Hindi lang talaga siya bet nung owner. Kasi lumaban naman si Celeste, sikat siya, engagement, ganyan. Engagement-wise, nandun siya. Ano yung magiging dahilan para hindi maipasok si Celeste? Kaya may pag-asa sana yung pumasok, kung hindi lang talaga Ayun nga, well, hindi ka lalaan ng Celeste. 3 years na ba nasa placement ng Philippines sa Miss Universe? 2022, 3, 4, 5, oo. Michelle D, Chelsea Manalo, Atisa Manalo. 3 years. Dapat bang veteran or newbie ang MUPH 2026? Doon ako sa veteran. Doon ako lagi sa veteran. Feel ko sasali si Mutiada Tool. Sabi ni Pellet. Saan mo naman na sagap yan, Pellet? Krishna Marie Gravidas and CJ Piazza daw. Sabi ni Jimboy Garcia. Sana ma-maintain natin yung top 5 placement sa Miss Universe. Yun lang naman din ang gusto ni JJ. Sana ma-maintain daw ang top 5 placement. Sige. Malay natin. Or, posible naman yan, syempre. Kaya yan. Lalo na ngayon. Ann Curtis or Max Collins? Max Collins. Kunyari, kasi yung bet mo, ganyan. Sabi ni Hey, It's Media. Yan, may ambag din naman ng mga Pinoy fanig. Why di pumasok sa Celeste? Kasi panay pambabash sa ibang delegate. Ayun yung time na nasampulan tayo. No? Philippines, Indonesia, Thailand, lahat mga hindi pumasok. No? Kasi nagbabangayan. Kaya ba ni Celeste yung MJ All-Stars? Kaya niya. Pero ang problema, kung gusto ba ni Celeste, mukhang talaga hindi na rin niya interesado kasi busy yan. Busy si Celeste. Biglaan yung All-Stars next month agad. Sino bang handa? Naungusan na ni Atisa sila MMD. Beatrice at Chelsea Manalo in terms of runner-up sa Miss Universe. Binibini talaga. Yes, Kira Imperial. Yung kaya sabi natin kanina, it takes a binibini talaga. Or baka may charm din talaga pag galing binibini. Iba yung charm, iba yung hakot pag galing binibining Pilipinas. So, abangan natin yung iba mga taga-binibining Pilipinas after 2020. Ito yung mga 2023 girls na ng BBP. Kung sino yung magtatangkang mag-crossover. 2023, 2024, 2025, mga ganyan. Nasaan ako? Hames naman, sabi ni Hames, kala ko sasali si Sam, kakakasal lang ng tao. Pag-enjoyin mo naman muna, maghahani mo naman muna. Kakakasal lang ng tao. Bagay si Mirna mag-MU, sabi naman ni Hames. Yes, ayan yung nababanggit natin last time, no? Mukha namang interesado pa yung mag-crossover si Mirna. Tingnan natin. Sabi naman ni Kira ulit, Ariadna Gutierrez. O nga, no, baka biglang biglang makita nyo to, no, redemption pala ni Ariadna Gutierrez. Redemption era pala, bigla na namang gulat yan, no. Hello, it's me, Ariadna Gutierrez. How about Annabelle daw? Feeling ko hindi na rin, malabo na rin yung Annabelle McDonnell sa MUPH. Or unless pwede, pero feeling ko kasi diba, nagaling siyang Empire, MUPH, crossover sa Binibini. Tapos babalik ulit, Empire, MUPH. May mga gumagawa ba noon? Feeling ko hindi kasi gawain talaga yun sa dito sa Philippine setup ng ikot-ikot ka. Talon-talon ng org. Sa ibang bansa ginagawa siya at parang okay lang sa kanila.
Pero dito pag sa Philippine settings, Philippine setup, parang kung nasan ka ng huling org ka, tapos babalik ka ulit doon, parang hindi siya ginagawa. Same sa MGI All-Stars, kuya. Kanina pa natin pinag-uusapan, JJ. JJ, kanina pa natin pinag-uusapan. Ayun yung sa look forward natin. Matapos lang itong bagong taon kasi January agad siya. So, yun yung isang nakaka-excite na part for 2026. Michelle Gumabaw naman daw si SG Manzano. Bakit naman Michelle Gumabaw ka? Si Rod naman, si Roberta Angela Santos Tamondong naman. Sabi naman ulit ni JJ, Amanda Dudamel ng Venezuela ng 22. Ayan, pwede pa yan kung bet niya. Ayan nga, baka nga ganyan naman makita natin sa Venezuela, di ba? May team Venezuela, mga malalakas pala, no? Sure yan, sasabak si Eliana daw sa MUPH 2026. Sino nagsabi? Si Hames. Ang layo naman si Ronron Carlin Aguilar naman daw. Ang layo naman ng ng suggestion. Sino bet mo sa Team Philippines for All-Stars? Yun nga, nabanggit ko na kanina. Kung gusto lang nila, pero parang imposible talaga mangyari. Atisa Manalo, MMD, Celeste Cortesi. Yan yung tatlong yun. Pero parang imposible talaga mangyari yun. Pero malay naman natin, mangyari siya. Tingnan natin. STS5, hindi ko po alam yan. Herlin Budol daw si Hams. Ayan, Herlin Budol. Hindi pa kayo nakaka-move on kay Herlin. Gusto niyo pa talaga MGA All-Star siya. Ako gusto ko naman pang-alay si Herlin for 2026. Wala na akong ibang nakikitang pang-alay kundi siya. Siya ang magandang pang-alay for the 2026 edition. So napag-usapan na natin lahat. Ano pang mga topic ang mga gusto nyo pag-usapan at mga nasagap nyo, mga nabasa nyo or what. So, tapos na tayo kay Charm na mangyayari ang final sa 13. Ayan, itong MGI All-Stars na hanggang ngayon topic pa rin ang lahat ng mga sangkabaklaan. Ayan, kaliwat kanan pa rin ang mga poll. And then, ito yung Miss Cosmo. Tahimik sila ngayon. Tahimik ang Miss Cosmo. Yun, nag-aabang na lang tayo actually sa finals. Kaya ano pa mga gusto nyo dyan? Sabi ulit ni STS5, Gazzini. MMD Celeste may nag-guess daw sa kanila for 3 for MGI. Oh. Baka si Gazzini. Teka lang. Ano yung binigay mo yung choices? Gazzini, MMD, si Celeste. And Celeste. Feeling ko pwedeng si MMD din. O baka si Gazzini. Baka Gazzini or MMD yan. Stephanie Abasali, MJI All-Stars, kuya. Ang daming malakas pwede isabak. Ayan, Stephanie Abasali, pwede pa siya kasi nga, di ba galing lang siyang Miss Universe. So, batak pa. Kung alam mo yun, nandun pa yung momentum. Kaya pwede pa. Mirna Esguerra naman daw for Miss Universe. Hindi niya pa napasa niya na pala yung corona niya. O nga, pwede na siya mag-crossover actually kung gusto niya. Represent na niya agad kung ano man, Abara, Pampanga. Kung may franchise mga yan, i-appoint na nila si Mirna. Kung gusto ni Mirna, sabak agad. Para, nandun pa yung momentum. Tahimik daw ang Miss Cosmo, baka daw may niluluto. Last live natin na pag-usapan natin yung mga matitinding kalaban sa Miss Cosmo. So, binanggit nyo, Vietnam, Peru, Panama, mga ganyan. Sa top 5 pa rin naman si Chelsea. So, kailan ang preliminary competition ng Miss Cosmo? After ng preliminary competition, mag-live ulit tayo, tapos magbanggitan ulit tayo dito. Banggitin nyo ulit kung sino yung mga top 5 nyo dyan. 17. O sige, abangan natin yan.
Iam, 17. Okay, okay. Ang Miss World Philippines, sino daw bet mo? Actually, wala ako kilala sa Miss World Philippines. I mean, may kilala ako, si Ifugao lang. Siya lang, or kahit tayo, siya lang yung alam nating medyo may familiar yung name or may tunog yung name. Si Ifugao nga, si Valerie, kasi nga, galing siyang MUPH. Tapos kahapon, nagtanong-tanong din ako sa mga media friends kasi magkakasama kami kahapon sa event. Sabi ko, sino yung malakas sa Miss World, blah blah blah. Tapos, ang nabanggit nila, yung Marisa Delgado. Yung Marisa Delgado yung name. Sabi ko, siya ba yung artista dati? Yung matanda? Yung artista dati? Sabi, hindi, kapangalan niya lang. So, yun daw yung mukhang sa personal, mukhang kaya man laban. Pero the rest of the girls, hindi ko talaga pakilala or wala akong idea. Nakikita ko lang sila sa mga video dyan sa Instagram, sa Facebook. Pero hindi ko pa sila nakikita in person or what. So, nagtanong-tanong na lang ako. So, yun yung binabanggit. Nag-Miss USA New York. Yes, siya yun. Oo, siya yun. Yung Miss USA New York 2023. Tapos, wala namang ibang mukhang wala na atang hahabol sa Miss World Philippines eh. Parang yun na yun eh. Diba February siya? Nagpa-practice na nga sila ng press presentation nila eh. So, nasa na ibang mga inaantay natin? Parang wala, no? Yung mga sinasabing Nicole Borromeo, wala na rin ata eh. Wala, yun na yun ata kung sino yung mga nakikita nyo sa social media ng candidates. Yung mga pinakilala. Yun na daw eh. Ewan ko, parang wala na eh. Sabi ni Diva Star, may dadagdag pa daw. Wala na ata eh. Ba't nga pala hindi ako nagtanong? Oo nga no. Kahapon, nasa event ako. Kasi nga, di ba, si Emma, si Dave Villanueva ng Hanes Glow, nag-collab sila. So kahapon, contract signing. Nasa event ako, nandun din si Sir Arnold, si LB. Oo nga no, ba't di tayo nagtanong? Sir ALB, may dadagdag pa ba? Yung mga ganun. Kumusta po ang Miss World Philippines? O nga, no? Pero yun nga, kasama natin si Emma. Nakapagpa-picture tayo kay Emma dahil nga dun sa Honest Glow event. Ayan. Kamukha ni Maria si Miss Davao 2025. Oo, yun nga, anong pangalan nito? Miss Davao. Basta yun, very Pinay siya. Tapos yung Davao region sa Miss World, Davao region or Davao City, okay din daw yun. Yun yung sabi. Ayun. Tas other than that, wala na akong alam. Hindi ko alam kung sino yung magpupuksaan sa Miss World Philippines. So, abangan natin yan sa January. Kapag nagbagong owner ng Miss University, baka malipat din ng host country. Pag nagbago ang owner, paano ba? Nagbago ang owner, malipat ang host country. Magbago ang owner next year, hindi naman na siguro. Kasi kasado na yun eh. Kunyari, nagbago yung owner ngayon. Malamang, yung contract noon or kung ano man naging usapan nila, yun pa rin naman yun. Unless may magpo-pushback talaga or magka-cancel tong Puerto Rico. Pero feeling ko hindi na siya magbabago. Kasi parang alam mo yun na yun eh, na nagpirmahan na ata sila eh. Unless nga, magka-cancel tong Puerto Rico. Karen Mendoza for Miss World, wala na nga. Tapos na nga ang Miss World, yun na yun eh. Hindi nga natin sure kung may dadagdag. Si Gwen daw, sabi ni JJ, si Gwen Baguio 2025, Kuya Miss World, may kahawigan kayo, Opal. Yes po, pero hindi siya sasali this year eh. Mukhang magbibini-bini ata to si Gwen eh. Mukha lang Based sa last na conversation namin nung nakausap namin siya. Parang yun yung inaay nila. But I'm not sure. Nag-host country na bang Europe sa Miss Universe? Nag-host country na bang Europe sa Miss Universe? Gusto ko yung malaman. Anong sagot nyo dyan? Teka lang host country.
kayo nga sumagot, hindi ako magre-research, hindi ako magta-type ngayon sa computer. Gusto ko sa inyo malaman. Parang hindi pa, no? Kay Margie Moran, Greece. Tama. 1973, Greece. Oo. Hindi naman Europe bang Russia? Anong continent bang Russia? Europe or ano? Or Eurasia? Cyprus, hindi naman Europe ang... Cyprus ba Europe din or Eurasia? Ayoko mag-research yun sa laptop. Gusto ko sa inyo malaman. Eurasia, no? So, hindi mo siya makonsider as Europe. Cyprus daw Europe. O sige, kung Europe ang Cyprus at Russia, edi Cyprus at Europe. Cyprus in 2000, tapos Russia in 2013, tapos Greece in 1973. Tama. Ano pa, bukod sa mga yon, may natatandaan ba kayo? Wala na, no? Yun lang. Okay. O Asia daw ang Russia, sabi ni Loyola. 1973 Athens, Greece. Yes, 2013 Russia. Pero mas Europe daw siya kasi nasa Europe ang capital. Talaga. Diox na liit ka na. Kanina pa namin pinag-uusapan si Christy McGarry. Hames, ito ang question ni Hames. So, bang babalak bilhin ni ALB ang ownership ng Miss Universe? Hindi po. Chismis lang po yan. Chika-chika lang. Chika-chika lang sa banga na talagang umingay, napag-usapan, umikot sa social media. Siguro kung aalokin, baka bibilhin. Ewan ko. Pero hindi pa naman, alam ko, hindi pa naman tapos ang contract ng MU. I mean, MUPH sa Empire. MUPH ata yung yung issue dyan. Hindi ko alam. Hames. Italy, 1987? Hindi. Yung Miss Universe 1987, sa Italy ba ginanap yun? Hindi. USA din ata yun. Pero kayo na lang bahala mag-search dyan. Inalok daw kay Jinky Pacquiao. Inalok. Kuya Tot, sa rumor na babalik sa palin for MUPH 2026. Nasagot na namin kanina. GYJ. Uulitin mo na lang ulit ang live ko sa kabilang app. Search mo lang Carl Loyola. Kasi ang haba ng sinabi ko. Singapore. Yun. Sabi ni Era, sa Singapore ginanap yung 1987. Ang nanalo doon yung kamukha ni Kisses. Philippine delegate doon yung kamukha ni Kisses. Si Geraldine Assis. Source goggles. Bilis makapag-goggles. Sana makapag-host daw ulit sa Europe. Sabi ni JJ. Wala rin kasi sa kanilang interesado eh. Hims, kailan ako naging pageant fan? Mga elementary days. Ikaw na lang humulan ng taon. Ano ba mga gusto yung pagkwentuhan? 8? Hindi naman 8 ba? Hindi naman 8. Pero yung kay Sherlyn Gonzalez, 1994, natatandaan ko na siya. Natatandaan ko siya, napanood ko siya sa TV. 1994. Tapos after noon, 1999 na ulit yung kay Miriam Kiambao. Yun na yung natatandaan ko. Yung, kumbaga, buo na sa isip ko. After nung kay Miriam Kiambao, 2000, nanonood na akong Binibining Pilipinas. 2001, 2002, 2003. Taon-taon na yon. Naging ritual ko na. Hanggang sa ngayon, Binibining Pilipinas, kanya Miss Universe Philippines. Yun. Hindi ko na siya nabitawan. At mahirap nga noon, madalas ko naman ito nababanggit sa mga live ko, mahirap maging pageant fan noon, lalo na yung ganung bagets pa ako kasi wala akong nakakwentuhan. As in, sarili ko lang ang kakwentuhan ko kasi wala namang may mga interesado. Pagdating sa school, mga classmate ko, malay ba nila sa pinapanood ko, hindi naman sila interesado, ganyan. Nagiging interesado lang sila pag sumikat yung girl, pag nanalo na. Ganyan. Kaya mahirap maging pageant fan noon.
Ano tong 2020, Joel? 2020 sa US kinanap. Kailan ba naman? Nabasa na natin yan. Support ako kay Pauline Amelings. If ever may balak siya sa Puerto Rico. Sabi ni Migs. Pauline Amelings ka pa talaga ever since? Migs. Pauline Amelings ka ba talaga? Imagine mo all-star si Vina tapos si Atisa rematch. Uy, pag-usapan nga natin yan ulit MGI All-Stars. Mamaya, babalik ako, mag-live tayo tapos magpapakyat ako ng mga tao. Magpapakyat ako ng viewers. Gusto ko malaman kung sino yung mga gusto nyo. Maging Team Philippines. Tapos, bakit sila? Kasi nga na-excite talaga ako sa idea ng All-Stars. Tapos may Team Philippines. Parang Physical Asia. Team Venezuela. Team Thailand. Team Colombia. Ilan ba maximum? Wala naman maximum na sinabi. Pero mukha may screening siguro sila. Kunyari, sa Philippines, ang dami nagpasa ng application. 10 lang ang pipiliin. Baka may screening na ganun. Ganyan. Ayun. Maureen Montaigne, carry ba? Si Maureen Montaigne mag-All-Stars na siya. Huwag na siya mag-MUPH. Bibigay ko na lang yung MUPH sa ibang girls. Sila naman. Kung ako yung masusunod, personal opinion ko lang yun. Sabi ni Era, 70 to 80 candidates daw eh. So, kahit ilan. Uy, dami nga nun. Margie Moran, hindi na makakasali, JJ, kasi hanggang 40 lang yung age limit. Si BBB, pwede rin siya mag-All-Stars. O, kasi nakatapak naman siya ng international stage. So, pasok siya sa qualification. Oo, at baka pwede na niyang isuot ang Philippine sash, no, kung gusto niya, no. Philippine sash na yung piliin niyang suotin. Oo, pwede. Bakit hindi? Malay nyo, no? Itong mga girls naman na to, ang kulang dyan lang minsan. Ang kulang lang dyan minsan is yung mga pageant fans na kuyugin sila. Yun lang naman ang kulang eh. Kaya yung nasabi ko nga rin kanina, sa social media, nakakatulong talaga siya. Pag ikaw yung laging laman ng social media, ikaw yung nararally ng tao, nakakatulong yun doon sa mga girls na para sumabak ulit, makipagsapalaran ulit. Kasi nakakapagbigay sa kanila yun ng push, motivation, ganyan. Super Pau! Grabe naman si Super Pau. Thank you sa pa-heart. Super Pau. So, I guess, babalik ako mamaya. Mga 9, babalik ako mamaya. Tapos magpakyat tayo ng mga viewers. Tanungin natin kung sino ang gusto nyo sa MGI All-Stars. Sa pageant daw bagay si Super Pau. Yes. Bagay ka sa puso ko. Super Pau, dito ko sa puso ko. Charot. Lumandi. Mutyanang Kapampangan. Mutyaning Kapampangan. Kailan ba yan? Ayan na naman. Patinapay na naman si Super Pau. Bibingka pala yan. Paskong Pasko. At isa pagpasok din sana for Miss World pero wala na talagang balak bumalik. Wala na talaga JJ. Wala na kasi nga nakapag-universe na siya. Pero yung MGI All-Stars, ibang usapan yun. Kaya kung gusto niyang bumalik, sumali sa MGI All-Stars, pwede. Approved. Malapit na daw ang MU page Laguna. Sino daw ang bet mo doon? I go for Scarlett. Kasi, ayun nga, very Pinay, Oriental, Morena. Yun. Siya, yun na muna ngayon. Babalik ulit ako mamaya pag sinipag ako tapos tayo. Live Q&A. Bye-bye! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.